Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. Today, to give us the Word of God, let's give her a God bless you welcome, one of the core leader of Warriors Intercessors Network, Sister Dali Noriega. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At tayo'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Sa iyong gabay sa amin, sa lahat ng pagpapala, sa iyong mga pag-unawa sa amin, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa aming proteksyon sa araw-araw, sa kagalingan namin, higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa binhi ng iyong salita na patuloy na naitatanim sa aming mga puso upang kami lumago bilang Kristiyano. Sa umaga na ito, bilang iyong lingkod, ang dalangin ko, O Diyos, ikaw ang manguna sa iyong mga anak na nasa loob ng iglesyang ito. They are yours. You are their God. And I pray that you will be the one to direct. You will be the one to teach them, Lord. Ako lamang ang iyong empty vessel na gagamitin nyo sa umaga na ito upang ihayag ang iyong mensahe. Maraming pong salamat. Ito pong aming samot panalangin because we believe, O God, that we have already done warfare prayer sa umaga na ito. At lahat kami handang makinig sa iyong salita. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Glory to you, O Lord our God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang katuruan nito, the power of God's provision. The power of God's provision. Bago natin basahin po yung scripture verse, nais ko lamang pong sabihin sa ating lahat that God revealed us as the Lord who provide way back in the first book of the Bible. Meron pong mahigit 169 verses in the Bible that talks about God's provision. At ang salita po ng Diyos ay punong-puno from cover to cover with promises of the blessings and supernatural provision that He has planned for all of us to enjoy. Now, God is fully aware, alam ng Diyos, na sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, alam niya ang ating mga pangangailangan. Anumang pangangailangan meron po tayo. At nangako siya, maging sa umaga na ito, He promised to command blessing upon us. If we diligently obey the voice of the Lord, our God, and carefully follow all His commands. Alam niyo mga kapatid, kalooban talaga ng Diyos na magiging tuloy-tuloy. Walang patid ang mga pagpapala na nais niyang ipagkaloob sa ating lahat. Cycle yon ng blessing sa ating mga buhay. Sa Kanya tayo dapat dumipende araw-araw mga kapatid para sa supernatural provision sa buhay natin at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Sabi ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan or kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I know I'm not preaching to everybody, but there is somebody out there who is listening to me today. Somebody who is tired, who is sick, or sick and tired of being sick and tired sa buhay niya. I truly believe, kung ikaw ito, kapatid, if you listen to the Word of God, He is going to change your circumstance or circumstances because
Alam ninyo kung bakit? You are coming under the anointing and the power of the Holy Spirit of the living God. Do I hear amen? There are people na pumunta rito, walang-wala. Nangutang pa ng pamasahe makarating lang dito sa iglesia. Meron naman na narito, bagamat punong-puno ng kapangyarihan ng Holy Spirit, they're under the umbrella of signs, wonders, and miracles. Ngunit sa tahanan nila, napakalaki ang kaguluhan. Napakalaki ng mga problemang kinakaharap ng pamilya. Life is terrible at home. Now, you came here just the same. Bagamat pwede naman, hindi ka na pumunta rito, di ba? Mag-stay ka na lang sa bahay. But you chose to come. And for a very good reason. Hallelujah. Now I want to tell you that God has a divine appointment for you. Because your lights are about to be turned down. Hallelujah. Unless God intercedes and do some miracles, when you go back home, hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, kapatid. But I want you to hear me, and hear me well. Things can't be as bad as it used to be. Mga kapatid, let us take a powerful financial journey into the Word of God today, so that we can know how God relates to us through finances. Let us read Mateo 17:24 hanggang 27. Inaglish ko po. Okay? Pwede bang basahin natin ng sabay-sabay ng malakas? Purihin ang Panginoon. Let's begin. Pagdating nila, kapatid, wala pa. Mateo 17:24, wala pa pala. Sorry. Sundan nyo na lang po. Upalo siguro. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Pwede ba sabay-sabay na po tayong basahin? Nandyan na po eh. Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbabayad ng mga mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang mga isdang mahuhuli. Ibuka mo ang unang isda. Ibuka mo ang unang isda na mahuhuli. Ibuka mo ang bibig. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping bilang. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, itong temple tax na ito ay kinokolekta sa mga Jewish male, sa mga kalalakihan Hudyo, to support temple upkeep. Kasi maraming gastusin sa loob ng templo. Para sa maintenance, para sa mga sacrificial offerings, at lahat-lahat, mga kapatid. And kung papansin ninyo, kung nababasa nyo yung 4 Gospels, only Matthew records this incident. Bakit kaya? Para sa akin po, perhaps, dahil siya ay dating kolektor ng buwis. So Peter answered the question without consulting Jesus. As usual, si Peter,
Talagang mabilis kung sumagot. Kung minsan hindi na iniisip yung mga sinasagot. Kahit hindi kumonsulta kay Jesus, yung tinanong siya, opo, sigurado siya na nagbabayad kasi mapahiya na naman siya, master yan. Hindi nagbabayad ng buwis. O ba? But Jesus uses the opportunity to once again make that point na siya'y hari ng ibang kaharian. Unahan na niya si Pedro nung pumasok siya sa bahay. Kaya nagtanong siya nung katanungan yun. Noong panahon, mga anak ng ruler ay exempted sa pagbabayad ng buwis. At dahil si Jesus, and by extension, yung mga followers niya ay anak ng hari ng mga hari. Tulad natin, extension tayo. Ating Panginoong Jesucristo, anak tayo ng hari ng mga hari. Kaya hindi rin sila dapat magbayad ng buwis para sa templo ng Diyos. Now, pansinin ninyo sa ginawa ni Jesus. He pays the tax anyway, kahit na dapat exempted siya, diba? Si anak siya ng Diyos, sa kanila yung templo, sa kanya. But, so that yung mga naniningil lang ang mga tao na naroon, hindi kita ma-offend. Nakita nyo sa Griego, ang salitang offend, to stumble down. Jesus paid the tax anyway. Diba? Para hindi sila ma-offend. Although Jesus supplied the tax money, kinakailangan pa rin ni Pedro pumunta at gawin yung inuutos ng Diyos. Ano yung gagawin niya? Ano muna ang gagawin niya bago magbabayad? Wala nga siyang pera. Pambayad. Mangisda muna. O ba? Inutusan nga siya ni Lord, pumunta sa lawa. Mangisda. Mga kapatid, this is a notable miracle. Kung yung pera na yon or yung salaping pilak na yon was in the fish, tingnan ninyo ang logic, it took a miracle to have a fish get that money and bring it to Peter. Ano ba nagpansin? Isang himala na isang isda sa dami ng isda sa lawak ng dagat na yon or lawa. Itong isang isda, mayroong pera sa loob ng bibig at dinala, nanguna sa pila. Diba? Nanguna sa pila, pumila sa una, dahil alam niya, mayroong utos din sa kanya, bagamat isda siya, inutosan siya ni Jesus para ibigay yung perang kailangan ni Peter para pambayad ng buwis niya at ni Pedro. Amen? Glory to God. Na-excite na po ba tayo? Glory, glory, hallelujah. Are you a believer, mga kapatid? Are you a believer? Are you a believer? Nothing is impossible to those who believe. Glory, hallelujah. Woo! Bagamat tinutugon ng Diyos lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid, nais pa rin ng Diyos na magkaroon tayo ng kabahagi to be active in the process. As God's people, tayo ay mga foreigners on earth. Hindi tayo taga-lupa. Taga-langit tayo. Hindi tayo mamamayan ng daigdig na ito. Mamamayan tayo ng langit, mga kapatid. And because of that, our loyalty is always to our real King. Sino ang real King natin? Jesus Christ, the Son of the living God. Amen? Still, we have to cooperate with the authorities and submit to the laws of the land. Kung tayo mga Pilipino, kailangan nababayad tayo ng buwis kapag ikaw ang nag-earn
negosyo ka, kinakailangan yearly nagpabayad ka. Dinideclare mo yung kita mo. Hindi porke tayo anak ng Diyos, mga Kristiyano, exempt na tayo sa pagbabayad ng buwit dito sa Pilipinas. Kita nyo? Kuha nyo? Kuha nyo? Amen. So mga kapatid, kinakailangan submission to the laws of the land and be responsible citizens. As Christ's good foreign ambassador to this world, kailangan tayo mismo sumusunod sa batas. Batas lang sa loob ng iglesia, hindi pa natin masunod. Hirap-hirap. Batas lang sa loob ng tahanan na ni-impose ng mga magulang, hindi magawa-gawa ng mga anak. Daming pasaway ngayon ng mga anak. Wow! Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, Jesus never compromised when it came to proclaiming God's truth. Wala talagang mapintasan si Jesus. Diyos siya, pero sumusunod sa batas. Tayo, mga anak lamang ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya niya, naligtas tayo, pero numero 1 tayo, lumalabag sa mga batas. Diba? Just came to remember. Please pray for Brother Rick Medina. Yung iba dito alam nang nangyari na na-aksidente siya sa SCU. At ngayon nasa Bataan ng hospital. Purihin ang Panginoon! Hindi naman, I believe, na grabe-grabe ang nangyari sa kanya. Bagamat may mga galos siya at 3 fracture sa dibdib niya ang nangyari, yung motor niya wasak na wasak. God is good! All the time! And all the time, yeah! Ooh. Amen! Glory to God! Sa buhay natin, mga kapatid, or before that, Jesus showed Peter how God causes provision to flow into the lives of His children when Peter had a problem concerning the tax collector. Tayo, may problema ngayon. Sa salapi, sa pera, sa kwarta, sa dinero. Anong unang ginagawa natin? Iniisip kung saan tayo mangutang. Anong unang iniisip natin? Malapit na naman sa Pumbay. Patong-patong na nga utang mo sa Pumbay. My goodness. Pero lagi-lagi, pinapangunahan natin ang Diyos. Di po ba? Sinusunod natin ang mga sarili nating kalooban, yung mga kaparaanan natin kasi natatakot tayo, ninenervyos tayo, lalo na kapag dumating na yung maniningil. Di ba? Minsan, matatakot ka, baka kung ano-ano marinig mo mga salita mula sa bibig ng mga nagpautang sa iyo. Do you agree with me, ladies and gentlemen? Hallelujah. Sa buhay natin, mga kapatid, how does God provides us? What are the ways He demonstrates His provision in our lives? Ito yung mga ways God provides for us. Andiyan na ba, kapatid? Meron na? Una, by the hand of God. Ang sabi po doon sa, kung mababasa natin mahaba po kasi Genesis 41, nakita natin kung paano si Joseph binless ng Pharaoh dahil nagawa niya mag-interpret yung panaginip ng Pharaoh na hindi ma-interpret ng mga nasa palasyo. At mabuti na lamang yung cupbearer yata. Am I right? Yung nabuhay. Ang baker ba yung namatay? Yung nabuhay cupbearer. Diba? Mabuti na lang itong cupbearer. Pagamat nakalimutan yung pangako niya kay Joseph, paglabas niya ng kulungan, ilang taon pa, nagdaan, bago niya naalala kung hindi pa nanaginip nang matindi itong Pharaoh, hindi niya maalala si Joseph. Sabi niya, pero, meron akong kakilala nasa loob ng kulungan.
Noong panahon, kami ng baker ay nanaginip, na-interpret ang aming panaginip. Totoong nangyari yun. Bakit siya ang solusyon ng problema ninyo? Pinatawag si Joseph, di ba? Pinapunta sa palasyo. Sabi ni Joseph, pansinin niyo anong uri ng karakter meron si Joseph. Hindi niya inaangkin sa sarili niya ang glory. Sabi niya, ako hindi marunong mag-interpret. Pero sa gabay at biyaya ng Diyos, siya mag-i-interpret sa panaginip niyo, na-interpret na. Kaya na-save sa destruction or sa famine ang buong Egypt. Di ba? Pinless siya ng kamay ni Pharaoh, ginawa siya second in command. Napakatindi ng kapangyarihan iniatag sa kanya ng Pharaoh because of that. Diba? At pansinin din natin si Joseph. Kahit na ganun ang nangyari sa buhay niya, hindi pa rin siya selfish. May blessing siya, pero iniisip pa rin niya lagi ang ibang tao. Lalo na mga kababayan niya. Kaya, ang ginawa niya, binless din niya. Binless din niya, lalo na yung mga kababayan niya, and the rest is history. Nakita natin, di ko ba? At dahil, nasa Luke 6:38, meron na po ba? Diyan sa Luke 6:38, nasasabi din dyan, give, and it will be given you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Sa ibang translation po, shall be given unto you by men. Sa kamay din ng tao, manggagaling ang mga provision natin, mga kapatid. So yun po. Purihin ang Panginoon. And then, makita natin, nung panahon na naging alipin ang mga Israelita sa Ehipto, at pinalaya na sila. May freedom, may liberty. 40 years, nasa ilang sila. Nasa disyerto. Mga nakarating na ng Israel, yung mga parating, makikita nila. Magi-describe nila ang itsura sa disyerto. Pero never na pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Isipin nyo 40 years, hindi nag-wear out yung kanilang mga tsinelas. Diba? Isang malaking himala ng Diyos. Hindi sila nagutom. Sa gabi, pinoprotektahan sila ng Diyos by a pillar of fire. Sa araw, pillar of clouds naman ang nagpo-protect sa kanila para hindi sila maaano. Di po ba? So nakita natin, yung mga Israelita na yan, nung panahon na nag-change na ng leadership ng Pharaoh sa Egypt, nasanay na sila na dependent doon sa dating Pharaoh. Itong bagong Pharaoh ngayon, hindi kilala si Joseph. Anong ginawa sa kanila? Pinahirapan sila, di ba? Pinalipin sila. Ang Diyos, may plano at dahilan. Nais ng Diyos alisin ang kanilang pansin at ang kanilang dependence doon sa nagbibigay sila sa kanila ng blessing. Doon sa kamay ng tao. Kaya ang ginawa niya, ito nga, dinala sila sa wilderness para makita nila ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos na nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Amen? Glory to God. Ano po sabi sa Exodo 16:4? So basahin na lang natin sa English. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Sabihin, ang Diyos ang nagpapaulan ng pagpapala. Amen? Ang Diyos ang nagpapaulan ng pagpapala natin. Supernatural provision of God. Hallelujah. At sa Filipos 4:19 naman, ang sabi roon, buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ano sabi po? Naalala po natin? Lagi natin binabanggit yan eh.
sa Mateo 17:27. Or Filipos 4:19. Sa Tagalog, gusto ko marinig sa inyo. Yung sa Tagalog version. Purihin ang Diyos. Siya pa rin ang nagkakaloob ng ating pangangailangan. Anumang kailangan, meron tayo. Amen? Amen. Pangatlo, by your own hand. Kapatid naman, maglalambing lang ako sa iyo. Ikaw na nandyan sa loob. Ano nga tawag doon? Pag binigay ko naman yung Tagalog nyo naman. Bihira lang ako mag-Tagalog kahit hindi ako expert sa Tagalog. Para hindi ako malito. Hindi naman ako preacher na gaya ng iba. Yakan ka. Amen? Amen. By your own hand. Sabi sa Deuteronomy 16:15. Basahin po natin. Deuteronomy 16:15. For 7 days celebrate the feast to the Lord your God at the place the Lord will choose. For the Lord your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands. So pansin natin, in-underline ko po yan. God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands. In-underline ko talaga po yan. Naunawaan natin. And your joy will be complete. Now, Filipos 3:6 at 12. Ano po ang nasasabi doon? Kung meron po sa inyo nakakita na, please, basahin na. Filipos 3:6. Mga kapatid, iuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ang mga tamad. At ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo sa verse 12. Verse 12 po, kailangan maghanap buhay. Bawat isa. Maghanap buhay. So bagamat mga kapatid, pino-provide ni Lord ang mga needs natin. Sabi nga, i-bless ni Lord ang works ng ating kamay. Tayo binigyan ng mga talento, skills, mga abilidad. Kinakailangan gamitin natin lahat yan for the glory of God. Kasi kung masipag ka, kung hindi ka tamad, hindi ka magugutom talaga. Pwera na lang kung asa ka, asa boy ka, asa girl ka. Talagang walang mangyayari sa buhay natin kapag ganyan tayo. So, kinakailangan maghanap buhay ang bawat isa para matugon din ang mga pangangailangan natin. Ang Diyos magpo-provide, pero hindi niya ibibigay lahat. Hindi ba sabi ko kanina, may process na tayo kasama sa proseso. Kinakailangan gumagawa tayo, kumikilos. We take a step of faith and the Lord will meet us halfway. Buha po? Buha po? Hallelujah. Nawa naintindihan. Glory to God. So, yun, kailangan po, huwag maging tamad, mag-hanap buhay. Mga anak, huwag asa-asa sa magulang. Baka naman iba sa inyo dito, maasa na lang. Dahil may datong ang magulang. Hindi na kayo magsusumikap. Trabahuin nyo yung sarili ninyo para sa sarili nyo. Kasi masarap pa rin yun na ang kamtan ninyo ang mga bagay-bagay dahil sa inyong sariling sikap. Hindi dahil doon sa mga mana na matatanggap nyo. Kasi kung gano'n, hindi mo masyadong pangalagahan yun. Hindi naman sa lahat. Diba? Kasi dumating na lang sa'yo, nandyan na, spoon-fed na sa'yo. Amen? So iba yung nagsusumikap ka, kung minsan masarap yung dumaan ka sa hirap ng buhay. Naranasan mo kung magutom, naranasan mo wala kang tsinelas, kung may sapatos ka, nakanganga na, pumapasok ka sa school, nakanganga ang shoes. Diba? Minsan papasok ka, wala ka pang underwear. So, yun mga kapatid, ang mga ways God provides for us. Pero mga kapatid, mayroon mga hindrances. Huwag natin isipin lagi ang Diyos na po-provide. Mabuti ang Diyos. Kung hindi ka kikilos,
Kung walang makita sa iyo, mga karakter na ito, na mabubuti, hindi ka magpa-prosper. Hindi mo makakamtan yung provision at prosperity na nais ng Diyos sa buhay mo. Mga tamad, laziness, ano pa, mga stinginess, laging tikong ang palad, mga boksingero, ayaw palabasin ang pera nila. Ano pa po? Lending for business. Yung iba nagpapa-utang, malaking halaga sa pamamagitan ng mga prenda o kaya kung ano man yung mga hinihiram sa kanila. Nagpapatong ng malaking halaga. Ito yung mga lending for business. Nawa, hindi po natin ito ginagawa bilang anak ng Diyos. Marami po ako nakikita, they're into this. Later on, makikita nga natin, pinaprosper sila, pero later on, napupunta din lahat sa paggamot ng kanilang mga karamdaman at sakit na matitindi o kaya may mga pangyayari, mga matitindi sa kanilang mga buhay. Kaya yung mga inirligom nila, mga salapi, yung yaman na yun, napunta din lahat sa panggastos. Ninakaw din. Kasi hindi galing sa Diyos yung pagpapala. Nawa, maunawaan kung sino man ang nagpapautang dito ng ganito. Hindi sa sinisiraan kita. Marami nga nabuhay business na pwedeng pasukin ng mga anak ng Diyos. Amen? Ano pa po? Greed. Yung mga sakim. Yung mga hoarding. Yung mga ipon ng ipon. Akala mo mauubusan tapos napapanis lang. Pili ng mga groceries, ng mga nilata. Pagkatapos doon, nakita mo, inaamak lang. Yung parang laging takot, baka maubusan ako, bili na. Basin, maraming sapatos, kailangan ko. Red, white, blue, yellow, orange, gray. Ang kulay ng sapatos, iipunin. Ano pa po? Stealing. Bibigyang tiin ko lang po dito. Sabi sa Exodo 12:15, huwag kayong magnanakaw. At sabi po sa Malakias 3:8-9, dinadaya ninyo ako. Salita ng Diyos yan, hindi salita ko. Siya ang nagsasabi, nandadaya kayo. Siya nandadaya. Hindi naman kayo yun, huwag kayo mag-offend. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay masakit. Masakit kaya yung bato pag tumama sa inyo. Di po ba, sister? Sakit, pag mabubul pa, masugat pa. Kaya sasabihin ng aking pangalawang apo, Mami, sugat kayo sa bato, dudugo. Amen? So how to appropriate the power of God's provision? Yung sinasabi ko mga kapatid, stealing, yun yung mga hindi nagbibigay ng mga kapag mga offering sa Panginoon. Tandaan nyo, may sumpa doon. Tayo mga anak ng Diyos, namulat ng ating mga mata at pang-unawa sa salita niya, kaya huwag na natin gawin. Sa mga iba naman na mahilig manghiram, hindi nagbabayad, nagnanakaw kayo, kapatid. Nangihiram kayo ng gamit, sinasadya niyo huwag gamitin, dinadaan sa limot-limot, nagnanakaw kayo gamit ng iba. Huwag kayo magnakaw! Diba? Yung asawa ko, gigil na gigil, nagagalit sa amin kapag may nagbibigay ng mga pagkain o anumang bagay. Yung mga lalagyan, hindi namin kaagad sinusolid. Or anumang bagay na hiniram namin, hindi namin sinusolid. Maririnig nyo yung kasi ayaw niya. Kasi siya mismo, ugali niya, kapag may humiram sa mga bagay niya, gusto niya, maingat mo rin ibalik. Hindi yung dinadaan sa limot at hindi na. Siyempre, sa takal ng panahon, makakalimutan mo na rin. Hindi mo alam na meron ka pang kutsilyo na maganda, meron kang martilyo, na meron kang atsa. Yung atsa, yung axe. All. Atsa po sa Chabacano. Hindi atsa ka pa. Atsa ka pa. Hindi yun, ha? Hindi atsa ka pa. Okay? So mga kapatid, ano-ano ang mga methods or how to appropriate the power of His provision. Number 1, trust God. Ano sabi sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, but in all your ways
Acknowledge the Lord so that He will lead you to the right path. Ano pa po sabi sa Matthew 17:27? Yan, English yan, kapatid. Basahin nga natin. Matthew 17:27, notwithstanding, lest without. Babasa po ako, kapatid eh. Ano yun? Matthew 17:27. Nabanggit na po natin yung kanina nung binasa natin yung ating scripture verse. Di po ba? So Jesus did not send Peter to the bank to get a loan to pay for their taxes. Saan pinapunta ni Jesus si Peter? Sa lawa upang mangisda. Di ba? Hindi sinabi, mangutang ka kay Nathaniel. Mangutang ka kay John. Mucho dinero si Brother John. Oh, pwede kayo lumutang dyan. The Lord did not say that to Peter. Diba? Now, mga kapatid, He told him to go fishing. At huwag niyong isipin that everything God tells you to do will make sense. Hindi lahat ng inuutos ng Diyos sa atin o dinadirect niya or ini-impress niya. It doesn't make sense sometimes. Diba? Eh kasi hindi naman ang isip natin kagaya ng isip ng Diyos. Extraordinary siya kung mag-isip. Out of this world kung minsan. But Peter trusted the Lord and went fishing and pulled out a fish with a coin inside its mouth. Miracle. Exactly enough to pay for the taxes of both Jesus and Peter. Sapat. Diba? Eh, minsan pag binabless tayo ni Lord, wag naman. Kala ko, Lord, so sobrahan nyo. Bakit? Amang tama lang. Huwag natin pangunahan ng Lord. Mayroon pa siyang layunin. Baka naman mayroon pa siyang nais gawin. Diba? Isusunod din yung susunod na pagpapala. Amen? God provided miraculously in the life of Peter, who knew for that day on that any need he had would be met by his heavenly Father. At mula noon, nakuha ni Peter ang leksyon. Ang Diyos magpo-provide ng anumang pangangailangan, meron siya sa araw-araw. Now when God tests someone, tandaan natin, His methods don't always make sense to us. Diba? God tests us to prove us. Now, meron sa inyo dito, you are facing circumstances in life na sa biglang tingin, pero napaka-imposible. Sa naturang imposible na ma-solve. Wala kayong income, yung iba may income, pero insufficient. Hindi bastante, mga kapatid. Now, yung iba naman dito, ang mga naprendan yung mga bahay lupa o kaya yung mga sakahan sa probinsya, foreclose na. Yung iba may mga alahas na nasanla sa pawn shop, mahirimata na. Yung iba naman dito, hindi alam kung paano yung pagkain sa pag-uwi nila. Yung iba dito, hindi alam kung paano bayaran enrollment na naman. Believe that God will intervene on your behalf. Just believe and fulfill His promise to you that He will provide. Learn to trust the Lord or learn to trust His purpose without knowing why. Learn to trust God's provision without knowing how. Learn to trust God's timing without knowing when. Be still. Know that He is God in His perfect time. Ibibigay niya. Amen? Number 2, obedience to God. Now, the way God establishes relationship with us in our finances has to do with our obedience to Him. Sabi sa Deuteronomy 28:2,
there, 28:2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt obey your God. So God is releasing an end-time financial anointing. You don't need to search, mga kapatid, for them or to struggle to obtain them or to obtain those blessings. No struggle. Hindi mo kailangan maghanap. Dahil binubos ng Diyos ngayon ang financial anointing niya sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? God promised that all these blessings will overtake you. You can expect them to come running after you. It will take you by the neck. God promised and commands His blessing to search you out and overtake you. And absolutely nothing will be able to stop it, mga kapatid. Therefore, for there are times when God will test you to see if you are willing to obey Him fully. He will ask you to give sacrificially to see if you are totally committed or submitted to God. Or if there are things that you are holding on to that you are unwilling to give to Him. Be obedient, mga kapatid, to the voice of the Lord this morning. Be obedient. Don't count the costs. But step out on the Word of God. Number 3, act in faith. God responds to faith. Kumikilos ang Diyos ayon sa ating pananampalataya. According to what He has directed, God will meet you there. Ano sabi sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20, letter B? Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Sa ibang translation, you will be established. Have faith in His prophets and you will be successful. In other translations, you will prosper, mga kapatid. Now, like the poor widow who acted in faith, itong balong babae, nanampalataya siya. Nakinig sa salita ng propetang Elijah na pumaroon sa kanilang probinsya, sa kanilang lugar. She gave sacrificially. Paulit-ulit natin ito na babasa, mga kapatid, at inaaral. She gave sacrificially the last of her meal and oil. At anong ginawa ng Diyos? Fulfilled His promise to her and met her needs. Sabi sa 1 Kings 17:14. Now, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned and be multiplied. May pangako ang Diyos kay Abraham patungkol kay Isaac. Pero bakit isang araw, dumating ang sabi, Abraham, pagkaloob mo, ang kaisa-isa mong pinakamamahal na anak sa akin. Di ba? Pero just the same, Abraham knew that God was faithful and would keep His promise to him. God honored Abraham's faith. Di ba? God not only provided a sacrifice sa pamagitan ng ram and gave Isaac back to Abraham, but blessed, anong ginawa ng Diyos kay Abraham? He blessed Abraham tremendously and prospered him and made him the father of many nations. Now, the righteous will live by faith. Sabi sa Romans 1:17, according to your faith, it will be done. Matthew 9:29. And if you have faith as small as a mustard seed, anong magagawa ng iyong pananampalataya gagaya ng puto ng mustasa? You can say to this mountain, bundok ng problema, bundok ng pangangailangan, bundok ng sakit, karamdaman, bundok ng mga relasyon na nasisira. Di po ba? You can say to this mountain, move from here to there. It will move.
Walang imposible, mga kapatid. Walang imposible sa ating lahat kapag tayo'y nananampalataya. So, mga kapatid, remember, God is our Jehovah Jireh. Last series na ito ng ating katuruan about Jehovah Jireh, the God who provides. Diba? He can supply all our needs, whether it is huge, impossible situations, or small things na akala mo, kayang-kaya mo i-handle on your own. Ha? Mga kapatid, let us decide. Let God decide for you in everything and in every aspect of your life. Let God decide where you will work. Let God decide where you will study. Let God decide where you will go so that your problem or your needs can be met. Bigay natin ng buong, yung total, sabi nga, yung trust kay Lord. Lahat ibigay natin sa Diyos, bahala siya. Kapag ganun ang ating utak, mga kapatid, mind you, the Lord is true to His promises. Amen? So, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. I hope everybody here was blessed. Bagamat at sabi ko kanina, itong katuruan na ito, I think it is not for everybody who is here, but somebody out there needs this preaching. Amen? Someone who is sick and tired of being sick and tired. Hallelujah. Manaming Diyos, Ikaw ang ating sakitan. Ikaw, dahilan, bakit kami nabubuhay. Sa tuwi-tuwi na, O Diyos, tumitingala kami sa kalamitan upang ang aming mga pangangailangan ay tutugunin ninyo. Glory, hallelujah. The Lord is saying this morning that God will impregnate you with His divine favor. Mabubuntis kayo ng mga pabor mula sa ating Panginoon. You don't deserve it, brothers and sisters, but God is going to give it to you anyway. He is an Ephesians 3:20 God. He is able to exceedingly, abundantly, able to do exceedingly abundantly above all things na kailangan ninyo. God is going to give you a supernatural increase and promotion. Genesis 39:21. Ikaw, kapatid, mag-abang ka na. God will give you an increase. God will give you a promotion. He will restore everything that the devil has stolen from you. At maniwala ka, kapatid, kapag binalik ng kaaway mo sa iyo, it will be better than when the enemy stole it. Manampalataya tayo sa salita ng Panginoon. God is waiting for some of you to quit sitting. Quit sitting in doubt, mga kapatid. Tama na yung pag-aalinlangan. Tama na yung kabalaisahan na ating nararanasan araw-araw. Tama na yung anxiety, ang mga worries natin na i-stress kaya yan. Kapatid, start moving in faith now. You got to get up, brothers and sisters. Get up! Get up! Get up! Get up!
Start moving in faith. Start moving in faith. Start moving in faith. The Lord is releasing an end-time financial anointing upon the people of the family of JIL May Kawayan. Do not settle just for a cup of water. Kapatid, do not settle for a cup of water. Kung ang nais ng Diyos ibigay sa iyo ang buong well. Do not settle for less when God wants to give you the best. Oh, get up! Get up! Get up! Brothers and sisters, praise Him! Praise Him! Praise Him! Praise God! Praise Jesus! Praise the Holy Spirit of the living God! Stop wallowing in your wants! Stop wallowing in your wants, ladies and gentlemen! Start to get up! Move that faith that God has deposited upon you! It is not your own faith, brothers, sisters! Hindi yan sarili mong pananampalataya! Ang pananampalataya na nasa inyo ngayon, pananampalataya yan na inilagay ng Panginoong Jesus because He is the author, the finisher, the perfecter of your faith! Receive! 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 Receive now! Receive now! Brothers, sisters, kung ikaw ito ang kinakausap ng Diyos, tanggapin mo ng buong buo without an iota of doubt. Believe! 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 Rise up! Rise up! Have faith in the Lord! He's good! He's merciful! He's gracious! Get up and appropriate the power! The power! The power! The power of His provision! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Panginoong Diyos, mula sa langit nakaupo ka sa trono. Kailanman di ka nagbabago. Ang iyong salita ay totoo, Panginoon. Ikaw ito nagsasalita. Taluyan lamang ako. Ako lamang ang mouthpiece ninyo sa umaga na ito. Kaya naman, O Diyos, bilang iyong lingkod, ang aking panalangin sa mga babae at lalaki na narito sa loob ng church, na narinig ang iyong mensahe, mabuti, who listen very well to your word. Let that faith impregnate them. Sabi nga ni Peter kay Jesus nung lumapit siya, Panginoon, help us with our faith so that it will not fail us. Receive now the word, the now word, the now word for you. As I said earlier, kapatid, hindi ako nagtuturo, nagpipreach sa lahat sa inyo na narito ngayon sa loob. But somebody out there, somebody who is standing up, needs this powerful message from God. Ikaw ito, kapatid. Hindi ito ibibigay sa akin ng Diyos kung wala siyang nakalaan na layunin at plano para sa iyong buhay. Glory to God. Receive now your total and continued supply in all areas of your life. Receive your healing. Anumang sakit, karamdaman na nararamdaman mo, ipatong mo ang iyong kamay sa parte ng iyong katawan na masakit. Anumang mga discomforts na nararanasan mo,
and making you whole and healing your body, your soul, your spirit. Hallelujah. Believe that when you come home, everything will be fine. Dahil inareglo na at inayos na ng Diyos ang mga problema at pangailangan nyo na kinakaharap ng iyong pamilya sa loob ng tahanan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Believe! Believe! You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to me. And there I found in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You're my God, and you are Sing it out. Spirit, lead me where my trust is. We're declaring this tonight. Spirit, lead me where my trust Spirit,
pray.